Hi everyone! Good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong araw na to. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na preliminary competition ng Mr. Supranational. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe din nyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Mr. Supranational tayo ngayon. So, ayun nga, naganap na yung preliminary competition nila. Katulad din ng Miss Supranational, syempre same venue, same format, same ambience, ganon. Kasi parang feeling ko after lang naman ng Miss Supranational, ginanap na rin yung preliminary, di ba? Kaya lang hindi ko na napanood ko lang kanina kasi nga wala tayong time, masyado ng late noon. So ano ba, kamusta ba yung reaction ko? Ang reaction ko, syempre, panalo yung mga katawan ng mga lalaki. Grabe, ang bongga, ang lalaki ng katawan at ang winner. Kung mapapansin ninyo, wala tayo sa bahay, nandito tayo sa hotel kasi nag-lunch kami dito ng co-teacher ko dati. Oo, kasi nangungulit siya, gusto niya ako makita. So, okay. So, dito ko siya dinala. Anyway, so ayun na, pag-usapan na natin yung sino ba yung mga nag-shine. Actually, si Chile, nung swimwear round, ang mga lalaki kasi dito, naka-short lang. Dapat kasi naka-underwear, no? Para kita mo yung hugis ng katawan at hugis yung laki ng katawan, charot. So, yon. So, naka-short sila. Ayun ang trademark ng Mr. Supranational. Ayun yung pinagkaiba niya sa ibang pageant. Kasi, di ba, yung ibang male pageant talagang trunks kung trunks. O, paseksihan. Pero dito, hindi. Naka-short. O, kung kaya mo mag-long short, okay lang. Minsan nga parang feeling ko boxer short pa yung suot eh. Charot. So, yon. Pero, okay naman. Grabe yung mga abs, no? Ng mga lalaki. Parang antitigas. Parang ang boborta. Gano'n, no? So, pag-usapan natin si Mr. Supra Thailand. Alam mo, Bernard, parang disappointed talaga ako sa kanya kasi hindi ko ina-expect na ganitong performance yung maibibigay niya. Kasi dati, yun nanalo yan sa isang pageant, parang top model, ganon. Tapos ang sexy niya doon, tapos ang ganda ng execution. Tapos ngayon, nagulat ako kasi parang stiff, parang siyang robot, parang siyang AI, ganon yung dating. Kaya sabi ko, nakakaloka kasi dapat gumagalaw. Pero parang hindi na siya gumagalaw. Parang naka-standby na lang, ganon. Oo. So, parang feeling ko hindi nag-work yung kanyang eksena. Tapos, ang naramdaman ko pa sa kanya, parang pilit niyang nilalaban. Di ba? Keep smiling siya yung habang naglalakad. Pero parang feeling ko, hindi kakabog. Yung ganon. Gusto ko si Mr. Indonesia. In fairness, di ba? Ang yummy, ang delicious, ang winner, di ba? So, in fairness, hindi siya ganong kagwapo pero gusto ko yung angas ng dating niya. Lalaking lalaki. Tapos, gusto ko din si Mr. Cambodia. In fairness, yung mga Asian na to, ito yung mga parang pag tinignan mo sila, ang winner nung dating. Sa totoo lang. Nagustuhan ko din si Malaysia. Sa Asia ha. Isa din si Malaysia na talagang masasabi ko din ang lakas ng dating. So, kakaiba yung pinadala nilang Mr. Malaysian ngayon. Di ba kasi sa Malaysia merong parang Indiano yung dating. Pero ito parang Chinese. Kaya ang guwapo. Tapos gusto ko din si Mr. China. Di ba? Pag nakahubad na si Mr. China, parang carry. Ang ganda ng abs, ang ganda ng dibdib. At nakakaloka. Punta naman tayo sa Latin America. Sa Latin America, Puerto Rico. Sa Puerto Rico, sa totoo lang,
feeling ko, parang hindi siya mananalo. Parang ang yabang kasi nung dating niya, yung parang he feel cool, yung parang ewan yung dating niya. But in fairness, yung appeal na tinatawag, ayun meron siya, no? Oo. Maangas nga lang, yung parang ang yabang, parang masyadong feeling, ganon. Hindi ko alam. Basta yun yung nararamdaman ko sa kanya. Pagdating sa mga lalaki kasi, syempre mas gusto ko yung tahimik yung looks, tapos or kaya keep smiling, yung mga ganon. Ayoko yung parang ang yabang-yabang nung dating mo na parang kala mo ikaw na yung winner. Ang taas kasi ng kumpiyansa ni tawag dito, ni Mr. Puerto Rico sa sarili niya. Pero may chance tong manalo ha, kasi kung titingnan mo yung ganda ng katawan, maganda yung katawan, tapos may appeal, di ba? Tapos may balbas, di ba? Parang pamborta talaga yung dating niya. And then, sino pa ba yung mga nag-remark sa akin kanina? Siyempre, nag-remark din sa akin si Mr. Spain. In fairness kay Mr. Spain, ang neat tignan. Alam mo si Mr. Spain, feeling ko, kung hindi siya mananalong Mr. Supranational, pwede mo siya ilaban ng Mr. Global, no? Kasi parang nakita ko sa kanya si Dom Cornelia. Dom Cornelia ba? Si Dom natin. Parang ganun yung vibes. Tapos, ang cute-cute niyan tignan. Sabi ko nga, okay, pag hindi to nanalo ng Mr. Supranational, pwede itong pang Mr. Global. Pang Mr. Global kasi yung atake, yung dating niya. But feeling ko isa siya sa mga malakas, sa totoo lang. Isa siya sa mga pwede mong sabihin na maka-last to standing ng isa pang candidates, kung sino man yon. Si Spain kasi parang feeling ko maganda yung background, tapos maganda yung profile, tapos maganda yung looks, panghari, ganon. Seryoso na ang lakas nung dating. And then, si Mr. Mexico, marami nagsasabi na si Mr. Mexico ay isa sa mga malakas na kalaban. To be honest, yes. Pero, ang nakikita ko din sa kanya, parang katulad siya nung last year winner. Parang feeling ko kambal sila. Or, isa din sa mga nakikita ko, yung vibes ni Puerto Rico, ganun din yung vibes ni Mexico, na parang ang feeling, siya, yung komportable na, hey, ako mananalo dito, ganon. Medyo mayabang. Si Mr. India, hindi naman nag-shine. Parang hindi ko na-remember kung meron ba. I think isa sa mga sa akin si Venezuela. Maganda din ang ipinakita ni Mr. Venezuela. Simplihan lang. Pero gusto ko yung walk. May isa akong candidates na nakita kanina na sobrang bata pang tignan. Pero ito, ang tangkad ni Dominican Republic, di ba? Kung mapapansin mo si Dominican Republic, oh my gosh, nakakaloka. Maganda din yung execution ni Zambia. Si Zambia medyo nakakatakot. Ay nako, sobra. Parang isa siya sa mga pwede ding manalo ng Mr. Supranational. Pwede ding mag-last to standing. Si Zambia kasi ang ng dating, ang lakas nung aura, ang lakas nung charisma na tinatawag, di ba? So, yon. Bukod doon, gusto ko din may isa pa akong gusto, si Serion Leon, Seria Leon. Ay, nako, black handsome. Ang sexy ng lakad niya, the way kung paano niya i-execute yung sarili niya. Isa siya sa mga talagang nagustuhan ko din. Ang sexy nung dating, simple pero may charisma, di ba? Sino pa ba? Of course, Mr. Philippines. Si Mr. Philippines, si Felipe Marisigan, ng isa sa mga nakikita ko na pwedeng manalo talaga ng Mr. Supranational. Grabe, ang winner nung dating, sa totoo lang, ang lakas nung appeal, ang lakas nung presensya. Tapos, alam mo yon, yung ang ginoon ng dating. Pero grabe, habang naglalakad siya, gusto ko yung walk niya, gusto ko yung confident niya, gusto ko yung height. Tapos alam mo, pag nakatalikod siya, ang gandang tignan, no? Lalo na yung laki ng puwet. Ay, winner, di ba? So yon, talagang isa talaga siya sa mga tinitignan kong
contender dito na malakas. Actually, kahit naman yung nag-swimwear sila, grabe si Marisiga. Yung ano na sila, yung formal wear. Yung nag-formal wear na sila, grabe si Marisigan. Ang lakas nung dating, di ba? Bagay sa kanya yung suot-suot niyang coat, bagay sa kanya yung suot-suot niyang damit, ang lakas nung aura, di ba? Kaya sabi ko, ay, in fairness. Pero ang nakikita ko matinding kalaban ni Marisigan dito, si Mr. Venezuela, si Mr. Zambia, si Mr. ano ba? Mexico at saka si Spain ang possible, 'di ba? So sila yung nakikita ko na talagang contender sa competition na to. Spain, Mexico, Philippines, Zambia, actually Puerto Rico din. Sila yung mga pwede talagang manalo sa gabi ng coronation ng Mr. Supranational. Pero in fairness sa mga lalaki, alam mo, sobrang ang cool lang nung dating nila, no? Na parang ang simple. Konti lang yung lalaki more than do sa babae, pero mas panalo yung vibes ng mga lalaki. Sana nga pinag-swimwear sila para mas bonggay. Ewan ko ba sa Mr. Supranational, bakit hindi? Ay nako, Diyos ko Lord, sana si Marisigan inilaban na lang natin sa Mr. International. Tapos si ano na lang, si Dwayne, si John, di ba? John Dwayne na lang yung inilaban natin sa Mr. Supranational. Tapos si Marisigan sa Mr. International. Kasi parang feeling ko, mas malakas yung dating talaga ni Felipe. At pwedeng manalo. So, yun. Gusto ko kasi siya makitang naka-underwear. Yung, ano mo yun, yung all-out talaga na parang, wow. Ano mo, wala siyang absa. Sabi ko nga kanina, Pinoy na Pinoy yung dating. So, nare-remember sa akin yung height ni Dom. Tapos yung orahan ni Dom. Tapos sabi ko nga, ay okay, ang dating sa akin yung Marisigan, yung tipong ang cool lang. Ang cool lang nung dating. Tahimik pero alam mo maangas. Kapag rumampa na, di ba? So, yon. So, tingnan natin kung sino nga ba ang mag-shine. Pasensya na, hindi ako pwedeng sumigaw ng todo-todo. Kailangan tahimik lang kasi nga nasa hotel tayo. But let's see kung sino ang mag-penetrate, kung sino nga ba ang makakapag-uwi ng titulong Mr. Supranational. Pero ikaw ang tatanungin ko, sa mga nabanggit ko, sino ang bet mong manalo ng Mr. Supranational ngayong taon na to? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.